gospel, mapapag-aralan din ho natin ito. The gospel ay hindi lamang ho para sa mga Hudyo, bagkus para sa lahat. Para din ho sa mga hentil. At para ho sa ating kaalaman, kapag binabanggit ho natin ang hentil, lahat ho ng lahi sa buong mundo, na hindi ho kalahi ng mga Israelita, ang mga Hudyo, ang tawag ho sa kanila, / sa atin, ay hentil. Tayo po, sa mata ng mga Hudyo, ay mga hentil. Okay, ilan lamang yan sa mga pagkakaiba ng Old at New Testament. So kung ganun nga pala, ano po, kung may pagtatangi, sabihin na natin, pwede yan. Ang Old and New Testament, bakit nandiyan pa rin ho? Why is the Old Testament there still? Kung exclusive pala para sa mga Hudyo ito, ay bakit nariyan pa? No, siguro, kung mapapansin din niyo ho, maraming mga copies ng New Testament lang doon sa ating mga bookstores. Hindi na nila dinagdag ang Old Testament, except some, mayroong Psalms and Proverbs. Bakit kaya? No? At bakit marami pa rin mga kopya ng Biblia ay nariyan pa rin ang Old Testament? Is there any value? Malaki. Siya na hindi nakakaalam ng kanyang history ay may tendency na ulitin ang pagkakamali. Saan man yan, kahit sa bayan yan, kahit sa politika yan, or even in our religious whim. Sabi nga nila, if you don't learn anything from history, you are doomed to repeat yung mga pagkakamali nila doon sa mga nakalipas. And it's good. Pag pinag-aralan po natin ng buong buo at kasama po ang lumang tipan, makikita natin hindi sa kadahilanan na ganito pala ang ginawa ng Diyos na parusa sa kanila. Kundi makikita natin na kung papaanong ang Diyos na ipinakilala sa lumang tipan, kung papaano niyang inaruga, papaano niyang sa isang malakas na kamay ay inalagaan ang bansang sinabi niyang kanya special. You are special people to me. Then we could learn sa panahon natin ngayon how God treats us also sa pagiging special din ng mga Kristiyano ngayon. And that is one thing. Kung papaano sa lumang tipan naman ay nakikita natin yung mga bagay-bagay na pagkukulang, pagkakamali at pagsuway at pagiging suwail ng mga tinawag na mga lingkod ng Diyos noong unang panahon. Then sa panahon din natin, makikita din natin, okay, hindi naman din ako perfecto, but then I could learn something. Kaya nga sa Roma, ng Kabanatang 15, talatang 4, sinabi niya, for everything that was written in the past was written to teach us. Lahat doon ng mga nasusulat doon sa nauna, sa mga nakalipas, ay naisulat upang turuan tayo, so that through endurance and the encouragement of the Scriptures, we might have hope. Yan ang sabi ni Apostol Pablo. So, yun basically, sa isang pagsasalita lang, ay sinasabi niya ang purpose ng lumang tipan. You learn from experience. You learn from experience. Kung si Derek sana, sabi niya, good judgment comes from experience. And experience comes from bad judgment. Yes. Okay, nabanggit ni kapatid na, Ronnie, yung Roma Kapitulo 15. Tignan naman natin ang unang Korinto Kapitulo 10. Ano po? Ang unang Korinto Kapitulo 10 po, na isinulat ni Apostol Pablo sa mga kapatiran doon sa Korinto, at hinihikayat niya na sinabi niya, hey, brethren, look back. Tignan niyo kung anong nangyari. Anong nangyari sa ating mga sa ating mga kababayan noon. Ano po? Pakinggan ho natin ang talatang 11. At ang mga bagay na ito nga ay nangyari sa kanila
na pinakahalimbawa at pawang nangasulat sa pagpapaalaala sa atin na mga dinatnan sa katapusan ng mga panahon. Okay, paalaala lang, sabi ni Apostol Pablo. Baka naman, you would be going the same path and treading the same yung nga pathway na din ng banal na, ng lumang tipan is for us to look at how God dealt with His people. That's right. And nandyan pa rin yung obedience. Nandyan pa rin ang pananampalataya. And as we have learned from the previous yung mga broadcast natin, nandoon pa rin yung biyaya. And the relationship of the three, grace, faith, and obedience, makikita natin sa mga katauhan na ito. Na pag-aralan natin ang katauhan ni Noe, yung katauhan ni Naaman, okay, and the like. So we can learn. There's great value sa pag-aaral ng lumang tipan. And probably the greatest value po sa pag-aaral ng lumang tipan ay nabanggit din ni kapatid na Ronnie kanina. Dito sa bagong tipan, ang mga words na nating makikita, doon sa luma kasi ang sabi niya ay Moises, no, batas, mga hula. Dito ho sa bagong tipan, we would read the word Christ or Messiah sa Hebrew language. At yung mga washings, okay? Saan nanggaling itong mga ito? Saan nanggaling yung konsepto ng Kristo? Bakit tinawag si Jesus na Kristo? Ano po? At bakit yung dugo, no? Why did Jesus have to die? Bakit kinakailangan magkatawang tao si Jesus at maipako sa krus? Bakit kinakailangan yung dugo niya ay maibuhos? Why is it important na walang buto na nabali sa ating Panginoong Jesucristo noong siya ay naipako sa krus? Lahat ng mga ito ay ang kasagutan ay matatagpuan doon sa Old Testament. What is the Passover? Ngayon, merong isang movement na malawak ho sa buong mundo. Ang tinatawag sa kanilang grupo ay Pentecostals. What is the day of Pentecost? Did it only happen on that day sa Acts chapter 2 or bago pa Acts chapter 2 ay meron ng Pentecost? At bakit tinawag na Pentecostalism yung kanilang grupo o yung kanilang movement? Lahat ng mga kasagutan ay doon natin makikita ang sagot sa lumang tipan. There was one writer who said, the Old Testament is the New Testament concealed, and the New Testament is the Old Testament revealed. Hindi ko alam kung paano i-translate sa Filipino ito kagabi, ano po? Pero siguro malinaw. Nung sinabi ng isang author that the Old Testament is the New Testament concealed, and the New Testament is the Old Testament revealed. Ang Old Testament, punong-puno ito ng mga simbolo. Noong itinatag o inutusan ng Diyos si Moises, gumawa ka ng tabernakulo at ilagay mo dyan ang dambana, yung candlestick, yung table of showbread, yung brazen altar. These are just symbols. Itong lahat ay bagamat they were real at that time, lalo na noong tinatag na ni Solomon yung napakagandang templo, they were very real, nahahawakan ng mga tao noon. Pero hindi nalaman ng mga tao noon that these are just symbols. Or ang tawag nila ay shadow
or sa mga scholar, kagaya ni kapatid na Tonton dito, alam niya yung tinatawag na type at antitype at saka archetype. Archetype. Scheme of Oo. redemption. At itong mga simbolo na ito ay dahil sila ay shadow o simbolo, merong tinitignan na mas yung form, the very form of these things doon sa present, doon sa future. So, ang Old Testament ay puno ng symbols. Ang New Testament, nabanggit din ni kapatid na Ronnie kanina, hula daw doon sa New Testament. Ang fulfillment ay dito sa New Testament. Ang type ay matatagpuan sa Old Testament. Ang antitype at archetype ay matatagpuan sa New Testament. Now, upang makita rin ho natin yung isang pagtatangi o pagkakaiba ng dalawa, kanino po ba? Para kanino po ba, kapatid na Karyaga, yung at kanino ibinigay at para kanino lang talaga itong batas na ito? Kung titingnan natin ang batas in itself, maging specific tayo, batas o kautusan doon sa 10 utos ba, sapagkat yun talaga ang lagi nating pagka napag-uusapan ang batas. Magkaminsan itong mga kaibigan natin na tuwing makakabasa ka ng batas, ang gusto nilang gawin ay yung 10 Commandments lagi, yung law lagi. Yes. Para kanino nga ba ang mga bagay-bagay na ito? Kung ang Biblia ang sasabi sa atin, malinaw na hindi tayo kasama. Okay? Kung may mga Biblia po kayo, Deuteronomio po, Kabanatang 5, ang mga talata ay 1 hanggang 4. At pagbabasahin natin, ganito ang nilalaman. Tinawag ni Moises ang buong Israel at sinabi sa kanila, "Pakinggan mo, O Israel, ang mga tuntunin at mga batas na aking binibigkas sa inyong mga pandinig sa araw na ito, at dapat ninyong matutuhan ang mga ito at maging maingat na isagawa ang mga ito. Ang Panginoong Diyos ay nakipagtipan sa atin sa Horeb. Ang tipang ito ay hindi ginawa ng Panginoon sa ating mga ninuno, kundi sa ating lahat na nariritong buhay sa araw na ito. Ang Panginoon ay nakipag-usap sa inyo ng mukhaan sa bundok mula sa gitna ng apoy." Alam natin na ang mga bagay-bagay na tinatalakay dito sa Kabanatang 5 ng Deuteronomio ay it goes back doon sa pagbibigay ng Diyos ng kanyang 10 utos. Na ang bukod tanging kausap niya ay ang Israel or ang, hindi ko pa pwede siguro natin banggitin ang bansang Israel at that time, bagamat wala silang territory kasi nasa disyerto pa lamang sila. Okay? So, hindi pwedeng sabing bansang Israel. Pero ito, ang pagkakabanggit na Israel ay bilang lahi. Pagkakakilanlan natin yung the race of Israel. Yung mga angkan ni Israel o angkan ni Jacob, mga lahi o lipin ni Jacob. At ang sabi nga ni Moises ay, ang Panginoong Diyos ay nakipagtipan sa atin. Hindi po sa present time natin sa atin na mga buhay sa panahong ito, sa araw na ito, doon na time. Hindi 2011 na time. So, directly saying o diretsahang pagkasasabi, ang batas, ang kautusan ay ibinigay sa Israel lamang. Doon ako maglalagay ngayon ng lamang. Okay. Sapagkat nabasa naman natin mayroong lugar, mayroong mga tao diyan at may panahon na sinabi itong si Moises. Ang sabi niya, ang Panginoon ay hindi nakipagtipan sa ating mga ninuno. Okay. Well, he would be probably ang kanyang tinutukoy ay yung generations before itong sila Noah. Pero ang sabi niya ngayon, dito Araw na ito. sa araw na ito, sa Sinai, okay, doon ho sa Sinai ay nakipagtipan ng ating Panginoon. Kung sino sa ating mga buhay At sa that time. araw at that time. Okay.
So kung meron po sa atin ngayon ay nabuhay na noong kapanahunan ni Moises, ay kasama ho kayo doon sa kung kanino nakipagtipan ng ating Panginoong Diyos. But kidding aside, this is very true, na hindi ho makita ng ating mga kaibigan na now, we are not just talking about the Ten Commandments. Ang Ten Commandments po ay parang ano lamang ito, summary ng buong kautusan na ibinigay ng Diyos kay Moises. When we talk about the law, mahirap po kasi sapagkat tayo ay mga Filipinos. And ang ating pag-iisip ay nasa kultura pa rin ng Filipino. Ang mga Hudyo, kapag pinag-uusapan ang law, ang papasok sa kanilang isipan ay hindi yung Ten Commandments lamang, bagkus yung buong kautusan na ibinigay kay Moises at ibinigay ni Moises sa mga Israelita bago ho sila pumasok doon sa Promised Land na tinatawag. Talatang 1 yan, Phil. ng 5. Pakinggan mo, O Israel, ang mga tuntunin, those are laws, at mga batas na aking binibigkas. Okay, the statutes and the ordinances. Yeah. Ito yung mga nilalaman o bumubuo ng buong kautusan, law. Okay. So hindi lang tayo focus sa 10 utos. Ang binabanggit natin kanina, sa isipan ng isang Hudyo, when you talk about the law, you know that there are 5 books na isinulat ni Moises. At ang iyong pananampalataya, mula pa nung ikaw ay bata, itinuro na ito ng iyong mga magulang sa iyo, sapagkat kasama yan sa batas. Ituro mo, sabi ng Panginoon, habang nakaupo, habang naglalakbay kayo, habang natutulog kayo, ituro mo sa iyong anak. Isulat mo, ilagay mo sa iyong ano ba ito? Arms. Bracelet. Okay, parang para hindi mo makalimutan. So, kung ang isang batang Hudyo, kapag siya ay lumalaki, ito ang naipapasok sa kanyang kaisipan. The law. The law na mahalaga na alamin at mahalaga na sundin. Ito ang ginawa ni Apostol Pablo noong siya ay lumaki. Ano po? So, the law, kagaya po natin ngayon, ano po, kapag pinag-uusapan natin ang Philippine law, it applies to sa atin dito, ano po. Iba naman ang batas ng mga Amerikano. Although, ang sabi ng mga ang ating mga ano ba tawag doon? Scholars ho natin is that the Philippine law was based on American law. Pattern. Pero, that does not mean na pareho na sila. Or, ibig sabihin, applicable na ang Philippine law doon sa ating mga kaibigang mga Amerikano and vice versa. Ganon din noong kapanahunan ni Moises that the law of Moses, ang batas, was given to the Jews and for the Jews lamang. Okay. So, malinaw ho na ang kautusan, ang nilalaman ho ng banal na ang lumang tipan ay para sa mga Hudyo. Ibig sabihin, hindi na ho tayo ngayon nasa ilalim or we are not subjects under this law. Ngayon, we are in the New Covenant, New Testament. Okay. Kung merong Old Testament, at ito po ang sabi ho ninyo kanina, na ito ay tipan between God and the Jewish nation, sino naman ho at ano naman ho ang kasama dito sa New Testament? At aling mga lahi na, kung itong Old Testament ay exclusive for the Jewish nation, Jewish people, sino naman ang kasali dito sa bagong tipan? May mga bagay na dapat tayong
intindihin pa at idagdag lamang po natin bago natin talakayin itong isang bagay na patungkol na sa panahon natin. So, by the time na mula doon sa simula hanggang dito sa sabihin na natin hanggang sa last na prophet or last na kahit na after the prophets nagpatuloy pa rin sila hanggat nandoon kaya yung templo, pwede kaya nating sabihin yon yung pagiging exclusivist ng mga Israelita. Hudyo, ng mga Israelita ay nandoon talaga sa kanila, naka-engrave yan sa kanilang psyche, naka-engrave yan sa kanilang mga isipan. Hindi natin maiaalis talaga. Kaya nga, pagdating natin sa bagong tipan, nagagalit pa rin sila na yung dating exclusive na karapatan nila na matawag na mga anak ng Diyos. Ngayon, may mga hintil na nagsasabing sila din ay mga anak ng Diyos. Hindi mo pwedeng burahin yung 1,400 years kung tutuusin natin or kung gusto nyo kahit 430 lang na years. Hindi kagaya nating mga Pilipino magkaminsan yung mga tradisyon ng mga Espanyol na sumakop sa atin ng 400 years or more hanggang ngayon andi dyan pa rin. So wag po sana nating i-judge ka agad-agad na ay ang titigas naman ng ulo ng mga naunang ito. Hindi po, dahil yung sistema nga naka-engrave. Maging practical lang po muna tayo saglit. Ako right-handed ako So nagtutoothbrush ako na laging gamit ang aking right hand. Pero wag mo sabihin sa akin na bukas, pag toothbrushin mo ako na gamit ang aking left hand na walang mangyayaring singaw sa susunod na mga araw. Ganyan po yan. So, kailangan mo nang mailagay natin sa ating isipan, kailangan mo nang ma-visualize at maramdaman kung pwede, kung possible, ng bawat nakikinig ngayon na noong unang mga panahon, noong sa lumang tipan, ang mga Hudyo talaga ay nag-claim ng exclusive right on calling God their God and calling themselves sila lamang yung lipi o sila lamang yung mga anak ni Abraham, thus mga anak ng Diyos, at the rest ay wala na. At sila lamang bukod tangi sa buong mundo ang may kautusan, ang mga may law, may batas, at yung ibang mga bansa wala na. At bukod tangi sila na sila lamang yung binigyan ng Diyos. Yan, ito ngayon ang isang bagay. Na parang binigyan ng exclusive right, karapatan na lumapit sa Diyos at mapakinggan ng Diyos. At sila lamang yung bukod tanging race. Pero, in spite of this, nakikita natin na sila din ay naghihintay na may padating. Yung sa mga pag-uusap nila, may padating, and they are looking forward to that. At dito papasok yung ating bagong tipan dahil yung batas nila nagsasabing may padating, yung mga manghuhulan nila, mga propeta nila nagsasabing may padating, at it will be a better law. Lagi nilang naririnig yan. Oh, may bago, better law. Isusulat hindi lang sa tipak ng mga bato, hindi lang sa mga stone tablets, kundi sa heart. So, they're looking forward to that. Okay, ang pagdating ng isang lalaki na tawagin nilang ang napili, the chosen one, the anointed one, or ang Messiah, ang Mesias, ito ang kanilang inaantay, na siyang maghahari, magtatatag ng isang kaharian, na kung saan itong lalaking ito ang siyang mag-aalis sa kanilang kalagayan bilang mga alipin. They were looking forward to that. Pero noong, balikan na ho natin yung batas, Noong isinabi ng Panginoon nakipagtipan ng ating Panginoon sa mga Hudyo, it was meant to be exclusive for the Jews, but not meant to be it was not meant to be permanent. The law, yes, it is exclusive para sa mga Hudyo, but it was not meant to be permanent. Merong darating
na mas magandang covenant, mas magandang law, Promises. mas magandang promises, and mas magandang mediator between God and His people. Sa Jeremias, Pati rin siguro sali natin yung relationship na, ibibigay ng bagong law na ito. It's no longer blind faith or blind obedience kung tutuusin natin. yes, it becomes now more personal. Dito ang relationship dito sa New Testament. Noon, sa Old Testament, ang ating mababasa kapag nalalangin ang isang lingkod ng Diyos would be, ang kanyang pag-address sa Diyos would be the Almighty God. Ayan. Dito sa Bagong Tipan would be, ang sabi ng Panginoon, this is how you should pray, Our Father. Naku, wag naman ho. Our Father. Wag ho, sasabihin siguro ng mga Hudyo. No, that's too much. Napaka-personal naman yan. Masyado kayong close. No. Pero itong isang magandang pribilehiyo po sa isang tao na naisali o naidagdag sa bilang ng mga tao ng Diyos dito sa Bagong Tipan, that he has the right to call God his Father. Balikan ho natin yung permanency ng Lumang Tipan. Sa Jeremias Kapitulo 31, Jeremias, alam ho natin sa Jeremias, ang tinawag na weeping prophet. Tumangis itong si Jeremias noong sinabi ng Diyos sa kanya, naku, sisirain ko ang bansang Israel. Naku, wag naman ang sabi ni Jeremias. At siya pa ang gagamitin ng Diyos upang iparating ang mensaheng ito sa kanyang mga kababayan. So, Jeremiah has the privilege and para sa kanya, it's a curse na bitbitin ang mensaheng ito sa kanyang mga kababayan. That God would destroy you dahil sa inyong disobedience, sa katigasan ng inyong mga puso. A nation is coming and He will subdue the Israel nation. Parang meron ng pahiwatig dyan. If God would destroy this nation, what happens then? Akala natin exclusive ang batas ng Diyos para sa mga Israelita lamang. And if the people will be lost, what happens to the law? Wala na, naputol na, maring yun ang iniisip natin. But parang pahiwatig ito that the law was not meant to be permanent. Let's look at verse 31 hanggang 34. Jeremias 31 sa talatang 31 hanggang 34. Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng panibagong tipan sa sambahayang Israel at sambahayan ng Juda. Hindi katulad ng tipan na ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang kunin ko sila sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto. Ang aking tipan ay kanilang sinira, bagaman ako'y asawa sa kanila. Sabi ng Panginoon. Ngunit ito ang tipan na aking gagawin sa sambahayan ng Israel pagkatapos ng mga araw na iyon. Sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat iyon sa kanilang mga puso at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. At hindi tuturuan ng bawat isa sa kanila ang kanyang kapwa at ng bawat tao ang kanyang kapatid na magsasabi, kilalanin mo ang Panginoon sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakahamak sa kanila hanggang sa pinakadakila. Sapagkat patatawarin ko ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa, sabi ng Panginoon. Maraming salamat, kapatid na Ivan. Darating ang panahon, ang sabi ng Panginoong Diyos kay Jeremias, na ang Diyos ay magtatatag. He would come and make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Okay? Merong bagong
tipan o kasunduan that the Israel nation would be anticipating. Kailan ito? Hindi pa nila alam noong kapanahunan ni Jeremias. But there would be a day, they would be looking forward to that day, that God would make another covenant with Israel. Ito ang sabi niya. This covenant, sa verse 33, ay hindi na sa mga tapyas ng bato, ano po? But this will be written in the hearts. I will write them in their hearts. This would not, hindi ito kagaya ng lumang tipan. I will be their God and they shall be my people. Verse 34. They will know me. Makikilala nila. At ito nakakapagtataka. Ang sinabi doon sa dulo ng verse 34, ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na, what would happen? I will forgive their sins and I will remember them no more. Paano yan? Sa lumang tipan, hindi po maaari ito. Sapagkat taon-taon, in the Day of Atonement, ipapaalala ng high priest yung kasalanan ng buong sambahayan ng Israel. Maaalala at maaalala nila yung kanilang mga kasalanan. Yes, temporarily, mapapatawad. But the next year, nako, nandyan na naman. Yan ang sinasabi ng libro ng Levitico. Kasama ito sa batas ni Moises. At ito rin ang in-explain sa atin ng author ng sumulat ng Hebreo, ng librong Hebrews. Na doon, every year there is a remembrance of sin. At because of that, because there's a remembrance of sin, every year kinakailangang mag-alay ng handog itong saserdote para sa kanyang sarili at para sa bayan ng buong bayan ng Israel. And there will always be remembrance of sin. Pero sabi ng Diyos kay Jeremias, kapag dumating itong bagong tipan, I will remember their sins no more. How would that be possible? Nabanggit din ni kapatid ni Ronnie kanina yung pagdating, they were anticipating the coming of a certain man called Messiah. What does that have to do with yung sinasabi nating I will remember their sins no more? You see, he would be the Passover. He would be the Lamb of God na pinag-usapan ho natin, ano. This Messiah would be, itong lalaking ito ay dumating at siya ang noong dumating siya, tinawag siya ni Juan Bautista na Kordero ng Diyos. Bakit? Hindi ho natin maintindihan itong mga ito. Bakit siya tinawag na Lamb of God? Bakit siya tinawag na our Passover? Kung hindi ho natin malalaman ang nilalaman ng lumang tipan. Now, may mga responsibilidad ang mga Hudyo sa batas ni Moises nung panahon. Kinakailangan alamin nila ito, kinakailangan ituro din nila ito sa kanilang mga anak, at kinakailangan din na sundin nila yung batas ni Moises nung araw. Ngayon, ganon pa rin ang ninanais ng ating Panginoong Diyos. Alamin natin ang kanyang batas. Now, we're not talking about the Old Testament. We're now talking about the New Covenant. Alamin ho natin ito. Alam niyo, sa ating mga kaeskwela doon sa Manila School of Evangelism, the best way to study the Bible is 3 ways. Ang ating itinuturo po. At ituturo ho namin sa inyo sa inyong mga tahanan ngayon. 3 paraan. First is to read the Bible. Pangalawa, read it again. Pangatlo, read it again. That's the best way to know the Bible. Read. Kung hindi ho natin naintindihan sa unang pagkakataon na mabasa ho natin ang banal na kasulatan,
basahin ulit natin. At kapag hindi pa rin ho natin intindihan, maigi, maaaring siguro nagkakaroon na tayo ng insight, basahin ho natin ulit. And I'm sure na ipapaliwanag ko sa atin ito ng ating Panginoong Diyos. Lamang basahin ho natin ito ng may may magandang puso. Ano po? So, read the Bible and you will know ano ang sinasabi natin yung New and Old Testament. Kung ang mga Hudyo may mga responsibilidad, tayo rin po ngayon ay may mga responsibilidad sa batas ng ating Panginoon. Alamin natin, sundin ho natin, at ituro din ho natin. Ano po? Now, isa pang purpose ho, kung bakit narito pa ang lumang tipan, ay hindi lamang yung sabi natin kanina exclusive, ano po. So ibig sabihin lahat ng values ay para sa mga Hudyo. Hindi rin ho, no? Kanina sabi natin it's for our learning. It's for our learning. Isa pa is that it brings us to a knowledge of what is right and wrong. Now, kung tayo daw po ay tumatawid sa EDSA at bigla tayong hinuli ng MMDA at sinabi nilabag niyo po ang batas. Bakit to? No jaywalking dito. Ano ho yung no jaywalking? Ay, papaalam nga ito, bawal. Ay, ganun pala, sasabihin natin. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam na may ganyang batas. Ngayon, na alam nyo na ho na no jaywalking at nilabag nyo ito, what happened? If there's a law and you break the law, you have sinned. Roma Kapitulo 7 sa talatang 7. Tignan ho natin ang talatang ito. Isang purpose din ng batas is that it brings us to a knowledge of what God means when He says this is what you should do and this is what you should not do. Roma 7 sa talatang 7. Ano nga ang ating sasabihin? Ang kautusan bagay kasalanan? Huwag nawang mangyari. Datapwat, hindi ko sana nakilala ang kasalanan, kundi sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat hindi ko sana nakilala ang kasakiman, kung hindi sinasabi ng kautusan, huwag kang mananakim. Okay. Ano ang sinasabi ng Apostol Pablo? There would not be any sin if there would not be any law. Because, ang sabi ni Juan, sin is transgression of the law. Sin is lawlessness. Kapag may batas at hindi mo sinunod, you sin. Now, anong sinasabi? Dahil ba sa kasalanan, kaya sa batas nagkaroon ng kasalanan? No, hindi ho. Dahil sa batas, nalaman ho natin na meron palang mali at tama, at kung ginawa mo yung mali, kasalanan ang resulta. You see, hindi ho nagbigay ng batas ng Diyos para magkasala ang tao, baliktad. No? We make God evil by claiming that. But what we are saying is that Paul learned about sin because of the law. Yes, Isa nga yan sa mga nag-aaral ng Christian Evidences. Isa yan sa mga ginagamit natin na patunay na talagang may Diyos. Sa pag-aaral namin na may Diyos ba o wala. Just because of that thing na alam mo yung kasalanan sa hindi kasalanan, alam mo yung katotohanan sa hindi katotohanan, alam mo yung mayroon kang standard as basis. Because mayroong nagbigay ng standard as such. Mm-hmm. So, kung wala sanang nagsasabing bawal ang maging sakim, bawal ang mag-imbot, sabi nga nung binasa ni kapatid na Tonton, then hindi niya sana alam. Dati ko nang ginagawa ito sasabihin. Kagaya ng mga kaibigan din natin sa Paranaque, nakasulat na nga magkaminsan, one way. Tapos sumalubong sa akin, siya pa ang galit. Sabi ko, tay, one way po dito.
Ang sagot sa akin ay, wala ka pa dito sa Parañaque, dito na ako nadaan. Ano pong gagawin natin dyan? Ngayon po, ginawa nga pong batas na isang dako o isang gawing daan lamang po yan. Ganyan din po sa mga pag-aaral natin. Yes. It brings us to a knowledge of what is right and wrong. Ngayon, doon sa batas ni Moises, they had to do something to get rid of that sin. May solusyon dyan. Kung sila ay nakalabag ng batas, nilabag nila ang batas ni Moises, may solusyon dyan para maging okay kayo sa Diyos ulit, may solusyon. Dito sa bagong tipan, meron pa rin ho. May solusyon. At ito ay maaring malalaman natin kapag nalaman natin ang mensahe ng Ebanghelyo, the law, the gospel. In the Old Testament, we learned about the law. In the New Testament, we learned about the gospel. At ito ang ating pag-aaralan sa mga susunod ho ng mga linggo ng ating pag-aaral sa programang ito. At sana po ay patuloy ho ninyo kaming samahan at subaybayan sa ating programa tuwing linggo, ikapito ng umaga. Okay, gusto ko lamang pong ipaabot muna baka sa mga late tuners natin. Sa Saturday po, alas 3 hanggang alas 5, singles class po sa Parañaque Church of Christ. Lahat po ng mga singles, inaanyayahan natin for love courtship and for building right relationships. Hindi lamang po sa mga kasama niyo mga teenagers, but also with the parents at sa mga nakakatanda o nakatatanda sa mga singles. Maraming salamat po sa pangalan ni kapatid na Ton and Ivan. Ako po ang inyong likod, Philip Dumawa. Magandang umaga sa inyong lahat. All things are ready, come to the feast, come for the table now is spread. Ye famishing, we freely come, and thou shalt be richly fed. Hear the invitation, whosoever will, hear the invitation, whosoever will, praise God for full salvation, whosoever will, for whosoever will. All things are ready, come to the feast, come for the door is open wide.